Nako, eto, yari na mga babayan. Eto pong mga DDS na nagpapakalat po ng mga fake news mga babayan dahil hahabulin na sila at kakasuhan na po. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito, bad news po no, sa mga DDS na fake news peddlers mga babayan na nagpapakalat po no, ng mga maling impormasyon laban po sa First Family mga babayan, lalong-lalo na no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. Okay, so number 1 na siguro dapat kasuhan dyan yung tao po, no? Si Bugris ba yun? Si Bugris? Yung nagpakalat na may stage 4 cancer daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Check. Alam nyo mga kababayan, kung yung Pangulo natin, meron pong ganong klaseng sakit, no, o ganong klaseng, ganong katindi o malalang sakit mga kababayan, hindi nyo na po yung makikitang pagala-gala po dyan. Hindi nyo na po yan makikita na tatayo dyan sa harap ng mga tao, makikipag-usap po yan, hindi na po yan lalabas. Malamang po nakakonfine na yan, no, sa ospital. No, malamang po kalbo na yung ating Pangulo ngayon. Malamang po nababalitaan na natin na nagkikimotherapy na yung ating Pangulo ngayon. See? Nakita ninyo? No? Kung gaano po kalala yung mga pinapakalat na fake news na itong mga DDS na to. Bakit ko nasabing DDS mga babayan? Karamihan naman po talaga na nagpapakalat ng fake news mga DDS Diba? So yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga subscribers at followers sa atin dyan. Maraming salamat po no, sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Sa mga palagi po nandiyan dyan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta at palagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyo. Okay, so ito alamin natin yung balita nangyari po mga kababayan, no? At panoorin po natin. Pag-usapan natin yan mga kababayan dahil talagang sobra na po. No, ito po mga nagpapakalat ng fake news na to at nararapat lang po talaga no, na makasuhan na sila. Kasi parang wala silang kinatatakutan 'Di ba? Parang okay lang sa kanila. No? Alam nyo, napapansin ko nga dyan mga babayan, karamihan po na nagpapakalat ng fake news. Yung mga nasa ibang bansa pa Kasi siguro iniisip nila, mahirap silang habulin. No? Kasi nasa ibang bansa sila. Well, problema po nila yan mga babayan. Dahil pag sila po ay kinasuhan, at nakita po na may problema sila sa Pilipinas, pwede po silang ipabalik dito sa Pilipinas. Malaking problema po nila yan. Okay, so ito, panoorin natin. Nagreklamo sa Department of Justice si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez laban sa mga nagpapakalat umano ng fake news kaugnay sa energy situation sa bansa. Balita mula sa Maynila. Isa pa po yan, sa energy situation. Diba, sinasamantala nila mga babayan. No, hindi po yan nakakabawas mga babayan no ng pressure no sa ating mga babayan. Hindi po yan nakakabawas sa iisipin ng ating mga babayan. Bagkos yan po no ay nakakadagdag po sa alalahanin nila. No, nakakadagdag kayo ng problema. Nakakadagdag kayo ng stress sa mga babayan natin. Kung iniisip niyo lahat yan magagalit sa Pangulo natin, nagkakamali kayo. Daw nakakadagdag kayo ng stress sa kanila. Tinilan Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, walang makaliligtas. Ito ang babala ni Presidential Communications Office. Walang makaliligtas.
sa mga nagpapakalat ng fake news laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Yan. Diba? Wala nang makaliligtas. Lahat kayo kakasuhan na. Kaya yung mga DDS po dyan, na mga page, no, na mga vloggers, di ba? Uunahin na siguro kayo. Dapat talaga makasuhan na yung mga babayan. Ayon kay Secretary Gomez, basta mapatunayan ng PCO na fake news, ay sasampahan rin nila ng kaso ang mga nasa likod nito. Nako, madali lang makita pag fake news. Tignan ninyo pag puro DDS ang post. No? Madali lang po malaman pagka fake news yan. Kasunod ito ng pagdulog ng PCO sa Department of Justice para paimbestigahan ang mga nasa likod ng Facebook page na nagpapakalat umano ng fake news para makapadinlang at magdulot ng takot sa publiko sa gitna ng energy situation sa bansa. Kabilang dito ang umano'y energy lockdown para mapabilin ang publiko Sabayan. ng mga solar panels, ang peking fuel shortage na nagdalayong magdulot ng panic buying at ang gawa-gawang emergency lockdown dahil sa umano'y bagong COVID variant. Kung mapatunayan na may paglabag, maaaring masampahan ng kaso. Diba? Sabi sa inyo nakakapagpalala sila ng sitwasyon. Imagine ninyo, no? Sinasabi nila, no, na ganito yung nangyayari ngayon. Diba? Sinasamantala nila yung mga babayan for the views para dumami yung kanilang followers. Diba? Yung Facebook page ko nga nandiyan dyan sa ibaba Paki-follow na rin po mga babayan. Paki-follow na rin po yung ating Facebook page. Kaso mga sangkot sa ilalim ng Article 1.4 ng Revised Penal Code na nagpaparusa sa pagpapakalat ng maling balita. Nako. No one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Nako, Malasakit News Pilipinas pa. Malasakit daw, sus. Fake news nga kayo. Diba? Mga pinapakalat ninyo, puro kapekean. For posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Yan ang bahagi Diba? Sabi sa inyo para mag-steer sila ng public panic, mga babayan. Diba? Hindi sila nakakatulong. No, sa kanilang ginagawa, lalong nai-stress yung mga babayan natin, lalong nagpapanik yung mga babayan natin, lalong nag-iisip. Diba? Lalo sila nag-iisip, mga babayan. Doon sa kanilang mga ginagawa na yan. Tapos dadagdagan nyo pa ng mga fake news. Ano sabi ni Jose Claire Castro? Ito, panoorin natin mga babayan, no? Kasi nagagalit na rin talaga yung Malacanang. Matagal na natin sinasabi yan. Dapat may pangil talaga yung palasyo pagdating po sa mga fake news. Kaya tayo nilalabanan talaga natin yung mga fake news na yan. No, isa tayo sa tumutuligsa dyan sa mga fake news na yan. No, isa po tayo sa lumalaban sa mga taong nagpapakalat ng mga fake news. Mga babayan. Diba? Kasi hindi po yan nakakatulong. No, kahit siguro sinong gobyerno, mga babayan, sinong administrasyon na nakaupo dyan, no, kung ang pinapakalat ay fake news at hindi po yan nakakatulong sa ating mga kababayan, lalabanan po natin yan. Hindi, joke lang. Totoo yun. Lalabanan po natin yan, mga kababayan. Alright? So, ito, tuloy natin. Kasi ang dami na namang issue. Una-una gusto ko malaman yung kalagayan daw ng Pangulo kasi ang dami na naman. Kaliwat kanan, hindi ko naintindihan. Bakit ba may mga tao na gano'n ang mag-isip na ito si ganito, mangyayari ito sa kanya. Ano ba kayo, mga Nostradamus ba kayo? At alam niyo ba yung talagang kalagayan ng isang tao? Tama. Bakit kayo naglalabas ngayon ng mga ganyan? In social media, ma'am, sobrang Ang dami, ma'am, Tsaka tapos na yan, sinagot na po yan, mga babayan. No, sinagot na po yan ng St. Luke's. Yung sakit ng Pangulo natin, wala namang ganun sakit. Just may. Diba? Ito si Burgis talaga. Burgis ba yun? Burgis o Bugris? Dapat yun, hulihin yun Siya yung talagang tawag nito?
talagang dikdik na dikdik magsalita eh. Oo, para kumpiyansa na may sakit yung Pangulo natin. 'Di ba? Pero ito sabi ko sa inyo mga babayan, kahit na ganun yung kanyang ginagawa, no, maging sensitive pa rin tayo. No, wag nating sabihin na sana sa iyo mangyari yan. Masama po 'yun. No? Ilagay nyo na lang yung sarili ninyo na hindi kayo kagaya nila. Tandaan niyo, no? I-reverse psychology natin na hindi kayo kagaya nila, na nag-iisip ng masama, no, sa laban sa ibang tao. Kaya kung ganyan yung ginagawa nila, nagsasalita sila ng ganyan, kastiguin natin. Mga babayan, labanan natin yung fake news niya. Pero, wag nating sabihin na sana ikaw yung ganito, sana ikaw yung ganyan. Wag. Masama po yan, ha? Huwag nyo pong gagawin yun kasi parang pag ginawa nyo yun, wala kayong pinagkaiba sa kanila. Diba? Diba tayo? No? Huwag nyo gagawin yun. Diba? O, tuloy natin. Ano po ang real score? Kumusta ngayon ang ating Kumusta? Pangulo? Alam mo, hindi sila Nostradamus, mga buitre lang sila. Buitre. Mga chismoso. Hindi kasi ganito yun, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila, dapat masira. So, kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga, sabi ko, di ba, buti na lang, meron tayong, mga katulad nyo, sa mainstream media, na talagang binabatikos itong mga klase ng mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, di ba, magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hanggat hindi po yan nagagaling mismo sa Pangulo o sa doktor. Tama. Di ba? Huwag po kayong maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para ma-discredit din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo hindi na healthy. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Tama. Meron pa nga naglalabas. Nakikita natin palagi yung Pangulo nasa labas, di ba? Nagtatrabaho. Mainit pa panahon ngayon. Di ba? So kung yung Pangulo natin, masama po yung lagay, mga babayan, at malala yung kalagayan, hindi nyo po yan makikita sa labas. Meron bang ganong sakit, mga babayan, na nasa labas? Na nakakapaglakad mag-isa? Diba? Nakakatayo mag-isa? Nakakapag-speech pa? Diba? Doon pa lang alam na natin na fake news yung tao na yun eh. Doon pa lang alam na natin na nagpapakalat sila ng fake news eh. Para ano? Para siraan yung Pangulo natin. Para sabihin nila doon na hindi na maganda yung kalagayan ng Pangulo natin. Kailangan ng palitan yan. Di ba? Kailangan nang iupo si Sara. Yung bukang bibig nila eh. Di ba? Sa mga medical report daw ng Pangulo, hindi po ba mga peke naman? Oo. Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Dami lang na-demanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Nako. Alright. Pero, Madami po tayo niyan. Paano po ba ma-PPM to si Yusek Claire Castro? Paano po ba? Madami tayong video niyan. No, marami tayong kopya niyan, mga babayan, mga screenshot, mga page. Marami tayo niyan. dapat ba nating i-expect na darami pa yan ngayon habang papalapit na papalapit, partner? Yung tinatawag natin na impeachment? Oo, malamang. Siguro po hanggat hindi po natin nakikita na nagtatrabaho yung ibang mga public servants natin na supposed to be nagtatrabaho at habang nagtatrabaho yung Pangulo natin para sa ating mga kababayan, ganyan po ang magiging naratibo nila. Parang yung ano tawag natin dito, pinagtatakpan nila, mga babayan, yung kakulangan ng kanilang iniidolo na public servant. Diba? Kasi hindi nga nagtatrabaho eh. Diba? So, kung yung Pangulo natin nakikita na nagtatrabaho, isisiraan nila para mapagtakpan ngayon, maalis yung atensyon ng tao doon sa Pangulo na nagtatrabaho,
No, sisiraan nila yon para maalis yung atensyon dito sa tao na hindi nagtatrabaho. Tandaan po natin, may kasabihan, na kapag yung puno po ay hitik na hitik sa bunga, yan po yung laging binabato. Diba? At yan yung kanilang ginagawa sa ating Pangulo. Pilit nilang binabato kasi nga mabunga yung Pangulo natin. Ibig sabihin, trabaho ng trabaho yung Pangulo natin, maraming bunga. No, yung kanyang pagtatrabaho, maraming nangyayari. O dito sa oil crisis na to, o di ba nagpapakalat sila ng mga fake news? May dumating daw na langis sa Davao. O asan ang katunayan? Mismong yung Davao nga, itinanggi nila na may dumating na langis doon. O, di ba sila mismo itinanggi nila? Mga kababayan, ganyan sila, no? Mapagtakpan lang yung kakulangan ng kanilang iniidolo. Hindi nga kasi nagtatrabaho. Wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo. Ang diba? sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Diba? See? Yung sinasabi ko. Ganun eh. Wala silang makita na tinatrabaho ng iniidolo nila, kaya ang sinisiraan nila yung Pangulo natin. Diba? Ganun kasimple. Ayun. Ngayon ma'am, ito nga napag-uusapan yung kalusugan ng Pangulo at nabanggit nga ni partner Doris na talagang maraming post online. Hindi natin malaman kung ano ba, iba-ibang sakit ma'am yung kanilang inilalagay. Merong cancer, kung ano-ano. Mahalagang malaman ho natin direkta po galing sa inyo na ang Pangulo ay nasa maayos at mabuting kalusugan ma'am. Ano? Kumusta po siya physically ngayon? Okay naman po. Actually, magkakaroon po ng meeting maya-maya lamang po para sa uplift, no? Kaya sabi nga natin, pwede ba kayong mga obstructionist kayo, puro kayo panira, huwag nyo nang guluhin ang utang ng Pangulo natin dahil siya po ang pangunahin niya pong iniisip, especially itong krisis sa Middle East. At yung mga kababayan natin, yung mga OFWs, no? Pati po yung food security sa ating mga kababayan. So, pwede po ba? Tumigil-tigil na kayo. Kasi wala po mapapala ang mga Pilipino natin. Kung ang paninira niyo po, hindi po yan nakakatulong sa ekonomiya. Opo. Ma'am, marami po nagulat. Tanong lang ako ng konti. Kasi di ba mayroong plano na joint exploration with China doon sa mga yamang dagat, doon sa ating teritoryo. Sinasabi na pa, gini-give up ba natin ang soberanya natin? O ito ay pagsuko na sa China? Ay, hindi po. Nabanggit lang po yan kasi natanong po kung open po ba ang administration. Okay, so yan mga kababayan, ano? So, ano po masasabi niyo dyan? Mga kababayan, dyan sa mga taong nagpapakalat ng fake news na yan. Okay, so hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.